Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, sa kabila ng external threats, Pilipinas hindi magsisimula ng digmaan. National security threat ang POGO ayon kay Senator Win Gatchalian. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Abril umakyat sa 2.04 million. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi magsisimula ng digmaan ng Pilipinas sa kabila ng hinaharap na external threats ng bansa. Nilinaw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa 10th Infantry Division ng Philippine Army sa Davao Region. Giit ni PBBM, hindi naman makikipagdigmaan kahit na kanino ang Pilipinas. Anya, wala naman tayong gustong pasukin at pawang nasa defensive lamang ang bansa. Sinabi rin ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan at ng military commanders ang lahat para masiguro na may sapat na kapasidad ang bawat sundalo na magawa ang kanilang tungkulin, lalo na sa pagharap sa mga banyagang nais manghimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sinang-ayunan ni Senator Sherwin Gatchalian ang mungkahing ituring na isang national security threat ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sang-ayon din siya sa panukalang iakyat ito sa Office of the President para sa tuluyang pag-ban nito sa Pilipinas. Ayon sa senador, lalong lumakas ang kanyang opinyon kontra POGO nang natuklasan niya at mga kapwa senador sa executive session kung gaano kalalim ang ugat ng POGO sa lipunan ng Pilipinas. After nung first part, kinilabutan ako no, dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong POGO. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Giit ng senador, hindi na lamang mga ordinaryong kriminal ang mga individual na sangkot sa POGO. Bagkus, lumalawak na ang mga galamay nito. Muling umakyat ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng hanap buhay at pinagkakakitaan nitong Abril dahil sa epekto ng El Niño phenomenon, partikular na sa sektor ng agrikultura ayon sa resulta ng pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Saad ni PSA Chief Claire Dennis Mapa, umakyat sa 2.04 million nitong Abril mula sa 2 million noong March ang bilang ng mga individual na may edad na 15 at pataas ang walang trabaho. Mas mababa pa rin naman ang bilang na ito kung ikukumpara sa 2.26 million jobless persons noong April 2023. Gayunpaman, inamin ni Mapa na mayroong 818,000 year-on-year decrease pagdating sa bilang ng employed persons sa sektor ng agrikultura at pangkagubatan. Naobserbahan rin ang pagbaba ng employed persons sa motor vehicles and motorcycles trade, human health and social work activities, public administration and defense at real estate activities. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.